Inihayag ni House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno na nakagawian na ang tila pagpapataw ng sanksyon o parusa sa mga miyembrong hindi sumusuporta sa mga isinusulong na inisyatibo ng liderato ng House of Representatives. Isa rito ay sa pamamagitan umano ng inilalaang pondo sa mga proyekto ng mga congressional district. Chairperson ng National Unity Party o NUP ang kongresista, isa sa mga pinakamalalaking political party sa Kamara. Alam mo, hindi bago ito kasi ever since, even in my first term in Congress in 2004, pagka hindi ka bumoto the way the leadership wants, kuminsan madidelay yung iyong mga release in your projects. No? So projects, yung maliit na construction na gagawin mo sa distrito mo, nadidelay yun. No? And sometimes, in fact, most of the time, I suppose, intentionally. No? So, parang kumbaga, nasanay na yung lahat sa ganyan. Na pagka, if you don't vote the way the leadership wants, ganyan ang mangyayari. Ginawa nito ang pahayag ilang araw bago pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya umaasa si Representative Puno na igagalang ng liderato ng Kamara ang magiging desisyon ng bawat miyembro ng House of Representatives, pabor man o hindi, para sa House leadership. Anya, sa 55 miyembro nila sa NUP, 30 ang nagpahayag ng suporta sa impeachment. Ang iba naman, no vote anya dahil sa kanilang constituencies. Ngayon, sa dami kasi ng baka bumoto ng against because of their problems in their constituency. Halimbawa sa amin, lagay na natin na 60% is yes and let's say 10% is abstaining. Pati yung abstaining, mapaparusahan yun eh. So 40% ng partido namin ang mapaparusahan. Okay? So if 40% of our members are going to be sanctioned for voting what they think, hindi naman siguro tama na the leadership of the party will allow this to happen, di ba? Ang umano'y kaugnayan sa issue ng impeachment sa pag-release ng pondo sa mga distrito, nabanggit din sa privilege speech ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of VP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. These circumstances put serious doubts. Is this accountability? Or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Let us see if this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no at yung mga abstain, maririlisan, malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Kaya ang kongresista nakatakda ng mag-abstain sa proseso ng impeachment sa plenaryo dahil paniniwala nito away politika ang sanhi nito. Una na rin itong sinabi na hindi ito dadalo sa sesyon sa plenaryo ng Kamara sa May 11 kung kailan inaasang pagbobotohan ang Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Samantala, opisyal ng inutusan ng plenaryo ng Kamara ang House Secretary General na bigyan ng kopya ang lahat ng House members ng Committee Report No. 281 at House Resolution No. 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay VP Duterte. Ginawa ito hapon ng Miyerkules, May 6. Mr. Speaker, I move to direct the Secretary General to immediately furnish the members electronic copies of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989, including its annexes through their respective registered email addresses, post electronic copies in downloadable form of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989, including its annexes in the House website, and distribute to the members printed copies of Committee Report Number 261 containing House Resolution Number 989. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. The Secretary General is so directed.
Ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, may ilang araw ang bawat House member para pag-aralan ang committee report at resolusyong articles of impeachment bago ang plenary vote sa impeachment ni VP Duterte.